Good afternoon everyone. So this is Josh Onalim Vlog, and for today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba yung APSAT. Marami kasing nagtanong sa akin kung ano nga ba daw yung APSAT. Disclaimer lang, hindi ako member ng any branch of recruitment ng AFP. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga ideas and mga experience ko para naman makatulong sa inyo sa mga baguhan na gustong mag-join ng AFP. So ang APSAT stands for Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Ito yung standardized test na ni-requires para sa mga individual na gustong mag-join sa Philippine Army, Philippine Navy, and Philippine Air Force. So the exam assesses the candidate's mental ability, logical reasoning, and other skills needed na magagamit natin sa military service. Para lang sa mga hindi pa nakakaalam, ang APSAT ay may tatlong coverage. So, una, meron tayong tinatawag na verbal reasoning, numerical reasoning, and abstract reasoning. Dito sa verbal reasoning, dito napapaloob yung vocabulary, yung grammar, and reading comprehension. So, di naman totally kailangan talaga natin magaling sa English. Ang kailangan lang natin dito is maintindihan natin yung mga basic English para pumasa tayo dito sa verbal reasoning. Ang pangalawa natin is yung tinatawag nating numerical reasoning. So dito sa numerical reasoning is napapaloob naman dito yung mathematics. Nandito yung basic math, nandito din yung word problems, and nandito din yung number series. So, ang gawin natin dito para pumasa tayo, hindi natin kailangan na i-memorize yung mga sagot natin kung may reviewer kayo dyan. Kung meron kayong mga reviewer na nakukuha sa online or kahit saan nyo nakuha yan, either sa soft copy or hard copy na reviewer, hindi ko ina-advise na i-memorize yun yung sagot, no? Ang kailangan yung gawin para pumasa kayo dito sa numerical reasoning is i-familiarize nyo kung ano yung mga patterns o formula sa pagkuha sa sagot dito. Kasi baka baliktarin or binabaliktad-baliktad lang kasi dito yung mga question. So, kung alam mo yung formula, kahit baliktarin nila ng ilang beses yan, alam mo kung anong isasagot mo. Well, as kung i-memorize mo yung mismong sagot, so pag binaliktad nila yung question, edi magkakamali ka na dun. So, again, huwag niyong i-memorize yung sagot sa mga questionnaires niyo. Ang gawin niyo para pumasa is i-familiarize niyo ang formula kung paano sagutan ang mga questions dito sa numerical reasoning. The third one is ang tinatawag nating abstract reasoning. So dito sa abstract reasoning, kailangan lang talaga natin maging maging observant, no? Pare-pareha kasi ng itsura kung ano yung mga questions, ano yung mga situations dito. So kailangan lang natin alamin kung ano yung mga patterns na na pwede nating i-apply sa specific na question, kasi iba-iba yung question, maaaring iba-iba din yung mga formula or patterns na gagamitin natin. Hindi lahat ginagamitan ng clockwise, hindi lahat ginagamitan ng counterclockwise. So depende sa question. So ang suggestion ko dito, bago kayo mag-take ng abstract reasoning or APSAT, alamin niyo yung muna kung ano-ano yung mga patterns na kailangan para at least aware kayo at para may idea kayo pag ma-encounter nyo na yung specific na question. So, pag alam nyo kung ano yung mga patterns, ibig sabihin, maaari kayong pumasa o may chance kayong pumasa sa APSAT. So, take note lang, no? So, ang pagpasa natin sa APSAT or kung pasado ka na sa APSAT, hindi ka pa sundalo niyan. So, ibig sabihin, nasa first step ka pa lang sa pag-apply natin sa AFP. So, kung pasado ka na sa APSAT, pwede ka nang magpatuloy sa next step. So, magtanong ka sa mga recruitment office na kung unsa yung mga susunod mong gawin para ma-assist ka nila. So, reminders lang, no, para sa mga pumasa na sa APSAT pero hindi pa nakapag-apply, na yung validity ng APSAT natin is valid for 3 years lang. So, kung umabot ka sa 3 years tapos hindi mo pa na-applyan, ang mangyayari dyan is ma-expired yung APSAT mo and kailangan mo ulit bumalik sa pag-take ng APSAT. So,
Hangga't hindi pa expired yan, so gawin mo na yung best mo na maka-apply ka na para hindi masayang yung effort mo. Okay, so yun lamang po and thank you sa mga nanonood. Please do follow my Josh Analim Vlog para naman sa iba pang mga instructions and learnings dito sa paano mag-apply ng AFP. Have a blessed day!